Grabe, napakabait talaga ni Herlin Budol dahil sadyang mapagbigay talaga siya. So as you can see, namigay siya ng mga kung ano-anong goods para sa mga bata. And I think based from the picture, nasa barangay 701 po yan. And grabe, mabibigyan talaga siya ng biyaya dahil sa ginagawa niya. After siyang mag-graduate, and congratulations by the way, Herlin Budol, dahil college graduate ka na, meron ka ng degree, and yung degree na yan is pwede mong magamit kahit na mag-fade man if ever yung kinang mo sa showbiz or kapag tinamad ka ng mag-vlog. So, andyan na yan yung inyong profession na pwede mong i-apply kapag gusto mo nang i-pursue yung dreams mo na maging flight attendant or mag-work overseas. O, diba? So, ayan, after ng kanyang graduation is, ito ang nakakagulat talaga sa lahat. Napakasadyang mapagbigay ni Herlin Budol, and namigay siya ng mga relief packs or parang mga donations or mga goods na as in pwedeng mapagtawid ang gutom para sa mga bata. So as you can see there, ang dami niyang pinamigay, tapos ang daming bata. And syempre, may mga kasama siya dyan na nagbigay ng mga goods para sa mga bata. So, yes, habang wala pa siyang masyadong activity sa Binibining Pilipinas kasi katatapos lang ng National Costume Competition, eto na ang kanyang pagkakaabalahan. So, habang nag-rest siya and well, I think hindi rin nakaschedule yung kanyang training sa ngayon sa Kagandahang Flores, this will be the perfect time for her na ibigay, to give back kung ano man yung mga blessings na na-receive niya. So, as in, nakakaantig ng puso talaga yung mga ginagawa niya dahil iilan lang ang mga ganyan na mga celebrities, mga beauty pageant contestants na nagbibigay talaga ng tulong kahit hindi hinihingi ng mga recipients. So, syempre, nagulat yung mga recipients sa ginagawa niya dahil hindi nila in-expect na ang taong makakapagbigay ng tulong sa kanila ay walang iba kundi si Herlin Budol. O, diba? Syempre naman, basing sa kanyang mga kita, ang laki na ng kanyang kinikita sa pag-aartista man, pati sa vlogging din. So, why not? Yung mga spare cash nyo or spare savings is ibigay nyo rin sa mga iba na mas nangangailangan. So, yes, makakatulong din yan para sa mga bata dahil syempre, hindi lahat nagkakaroon ng ganyang biyaya. So, marami ang nagtithankful kay Herlin Budol dahil isa talaga siyang babae na may gininto ang puso. So, yes, I think more talagang blessings ang matatanggap niya in the near future, and who knows, baka itong special gift na ma-receive niya ay ang kapanalo ng Miss Grand Philippines crown. O, diba? So, yes, it is possible. But then, pwede rin naman siyang manalo ng Binibining Pilipinas Intercontinental or Binibining Pilipinas Globe. So, dead man na lang yung mga bashers dahil this is the first time na sumali si Herlin Budol sa national pageant, and malay nyo, magkaka-crown talaga, and she will gain the right to represent the Philippines sa international pageants. So, wish you luck, Herlin Budol, and ipagpatuloy mo lang yung inyong ginagawa as a girl with a golden heart. O, diba? Hindi lang a girl with a golden crown, but also a girl with a golden heart. So, nag-iisa ka lang talaga. You are very unique in your own way, and sana marami ka pang ma-inspire ng ibang mga tao, especially sa mga good deeds mo and yung pagiging inspirational despite sa mga bashers, despite sa mga pagmamaliit, dead mo na lang and patuloy mo lang gagawin yung mga good deeds mo. Together with your family, together with your manager, and together with your friends. O, diba? So, that's it, guys. Eto na ang short update ko para kay Herlin Budol sa kanyang ginintuang puso. O, diba? So, that's it. If you want more na ganitong updates, mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko, The Star of Anthony Vlogs. And mag-question lang kayo sa comment section, or you can send me a direct DM sa Facebook or sa Instagram, The Story of Anthony. So that's it for now. Thank you and have a wonderful day.